بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وصدق بالرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Amma ba'du, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga masugid naming taga-pakinig at taga-panood sa ating mga series na lectures na pinamagatang Bangsamoro Religious in National Unity. Ipagpatuloy natin ang pagtatalakay natin sa mga religious and human values, ang mga halaga na sumasang-ayon sa ating pananampalatayang Islam, at ito ay angkop sa pinakamataas na values na hinahangad na mapasa mga mabubuting mga tao. Napakahalaga itong tatalakay natin mga kapatid, sapagkat kung ang mga ito ay mapasa ating mga values o magiging values natin, sa palagay natin ay hindi malayo na makamit natin ang pagkakaisa ng mga Bangsamoro hinggil sa pananampalataya at saka pagkakaisa din hinggil sa bayan. Ang mga tatalakay natin mga kapatid ay tatlo: as-samahatu war-rifqu wal-lin. Ang forgiveness, kindness, and softness. Ang pagiging mapagpatawad, ang kabaitan, at ang tinatawag na pagiging malambot. Subalit una sa lahat mga kapatid ay sumainyo ang kapayapaan, awa at mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tuklasin natin mga kapatid ang napakagandang mga kasaysayan hinggil dito sa tatlong mga values o mga katangian natin ng mga Muslim at magiging katangian din natin ng mga Bangsamoro. At katulad ng nabanggit natin na kung mapasayat sa atin itong tatlong mga katangian, magiging values natin ng mga Bangsamoro itong tinatawag na mapagpatawad, mabait, at saka malambot. Katiyakan na makakamit natin inshallah ang pagkakaisa. Ang pagkakaisa hinggil sa pananampalataya at ang pagkakaisa hinggil sa bayan. Itong tatlong bagay mga kapatid ay nabanggit sa mga sinabi ng mga pantas sa Islamic legislation o sa tinatawag na at-tashri' al-Islami. May 5 na sinabi nila na pangkalahatan na mga katangian at mga kabutihan ng tinatawag na Sharia o kaya ay Islamic legislation.
itong tinatawag na as-samaha, war-rifqu, wal-lin. At kung ito ay bubuuin natin sa isa, maaari nating tawagin sa pangkalahatan na katawagan ng tinatawag na al-yusr. Ang ating pananampalatayang Islam ay pananampalatayang madali. Dinul yusr. Pananampalatayang nag-uutos sa pagiging madali. Hindi yung taliwas sa mga sinasabi ng iba ng ating pananampalatayang Islam ay mahirap at nagpapahirap. Bagkus ay kabilang din sa mga katangian ng ating pananampalatayang Islam, ang tinatawag na raf'ul haraj. Iniiwasan, pinapatigil ng ating pananampalatayang Islam ang pagpapahirap. Lahat ng mga batas o mga bagay sa unang panahon pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panahon ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga kautusan o mga batas na may pagpapahirap sa mga tao, may pagpapahirap sa sangkatauhan, ay ipinapatigil ng ating pananampalatayang Islam. So kung bubuuin natin itong tatlo, magkakaiba pero ang mga ito ay mabubuo sa tinatawag na pagiging madali ng pananampalatayang Islam. Pagiging madali na bilang katangian ng isang Muslim. At ito ay nararapat na maging katangian natin ng mga bangsamoro. Kung titingnan natin ang isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu bil hanifiyatis samha. Itong hadith ay nabanggit ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Ang kahulugan ng hadith na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihan niya, ako ay isinugo. Ibig sabihin, isinugo siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat siya ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siyang pinakahuli sa mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, ako ay isinugo para sa tinatawag na Hanifiyah, pagiging matuwid, at tinatawag na as-samha, ang pagiging mapagpatawad. Sabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, ayon sa kanyang pagpapaliwanag sa hadith na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala al-hanifiyatu ضد الشرك أو ضد الشرك والسماحة ضد الحجر والتضييق. Intaha kalam Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibig sabihin, mga giliw naming tagapakinig, ang ibig sabihin daw ng Hanifiyah ay salungat ng tinatawag na asyirk. Ang ibig sabihin ay pagtatambal. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinugo siya ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa pananampalatayang matuwid, para ipangaral ang kaisa-isahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, para itigil ang anumang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsasamba sa mga nilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging mga tao man, may mga kaluluwa o kaya ay walang mga kaluluwa na nilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat hindi pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magsamba sa mga ito. At ang ibig sabihin ng as-samha ay diddu
al-hijri wa tadyiq, salungat ng tinatawag na pagbilanggo at saka yung pagpapahirap. Tadyiq yung pagpapahirap o kaya ay pagpapahirap o kaya ay yung hindi pagiging malawak, yung parang inilalagay mo ang isang tao sa mahirap o kaya ay sa masikip na pagkakataon, sa masikip na lugar. Yun daw ang ibig sabihin ng tinatawag na samaha. Ibig sabihin, ang ating pananampalatayang Islam at saka si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang inaatas ang tinatawag na pagiging mapagpatawad. Mapasensya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya ang magiging halimbawa natin, simbolo natin, siya ang magiging huwaran natin upang tayo na mga bangsamoro ay mapasa atin itong tinatawag na as-samaha. At lahat tayo ay marunong magpatawad sa mga kapwa natin na mga bangsamoro, sa mga kapwa natin na mga Muslim at sinuman at anuman na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming mga kasaysayan sa panahon pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din sa panahon ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaya ay sa panahon ng mga Orthodox, mga khulafa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuklasin niyo mga kapatid, isa sa mga kasaysayan na ito, panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagkaroon ng giyera o kaya ay labanan. Lumaban ang mga Muslim. Ang kalaban nila ay ang mga umaapi sa kanila, ang pumapatay sa kanila, ang gustong pumatay sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nagkaroon ng labanan sa tinatawag na Ghazwat Hunain. Pagkatapos, ang resulta ng labanan ay panalo ang mga Muslim sa labanan na yaon. And then, ang kaugalian ng mga Muslim o isa sa mga batas ng pananampalatayang Islam, kung ano ang matamo na mga biyaya o kaya ay makamtan mula sa mga kaaway, kinakailangan na paghati-hatiin. Pagkatapos, isa sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi ng hindi magandang salita sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabihan niya si Dhul Khuwaisirah, kanyang sinabihan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad." Parang sinabi niya na hindi ika nga just si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, maging makatarungan ka, o Muhammad. Pagkatapos sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang tugon sa kay Dhul Khuwaisirah, wayhaka man ya'dilu idha lam akun a'dil. Sino baga ang magiging makatarungan kung ako ay hindi maging makatarungan? Yun ang tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, sa kay Dhul Khuwaisirah. Narinig ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Pagkatapos sabihan niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Umar na ikalawa sa mga khalifa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa kanyang panahon siyang tigasin sa lahat ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihan niya, kung papayag ka lamang, Propeta, aking puputulin ang kanyang liig. So ibig sabihin, papatayin ko si Dhul Khuwaisirah nang dahil sa siya nagsabi o nagsalita sa harapan mo ng hindi maganda. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi. Magandang salita ang tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nagsabi ng hindi karapat-dapat, si Dhul Khuwaisirah sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ang tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala kayong nararapat na gawin sa kay Dhul Khuwaisirah pagkatapos sanhi ng pagyakap sa pananampalatayang Islam ni Dhul Khuwaisirah. Siya'y pagpatuloy natin ang ating mga pagbanggit ng mga napakagandang mga kasaysayan, at ito ay tuklasin nyo sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka panahon ni isang khalifah na si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Mga giliw naming mga tagapakinig at mga tagapagsubaybay sa ating mga series na lectures na pinamagatang Bangsamoro Religious and National Unity. Natuklasan natin ang kasaysayan ni Dhul Khuwaisirah, ang isang nagsalita at isang gumawa ng hindi karapat-dapat sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nakita natin mga kapatid kung ano ang tugon sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinagbawalan si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na gumawa ng anumang bagay na laban sa kay Dhul Khuwaisirah. Bagaman nagsalita ng hindi maganda si Dhul Khuwaisirah sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsalita ng salita na hindi angkop, hindi dapat na sabihin sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nakita natin mga kapatid kung ano ang reaksyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang kasaysayan din ni Thumama ibn Asal. Si Thumama ibn Asal ay kabilang sa mga matinding kaaway o umaaway sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At itong si Thumama ibn Asal ay sinisikap, pinag-aaralan umaga't gabi kung papaano niya mapatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isang araw, siya ay nagpasya na pasukin ang bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon na yon, ang pinaka-security ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Umar. Si Umar din ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, siya rin ang pinaka-head ng mga security ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biglang nakarating si Thumama ibn Asal at sabihan niya, saan si Muhammad? Saan si Muhammad? Sabi ni Umar, bakit? Ano ang gusto mo sa kanya? Sabihan niya, gusto kong patayin si Muhammad. Gusto kong patayin si Muhammad. Papatay niya si Muhammad. Gusto nilang mapatay si Propeta Muhammad nang dahil lamang sa kanyang pananampalatayang matuwid. Nang dahil lamang sa kanyang pangangaral ukol sa pagsasamba para sa nag-iisang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, hindi pwede na patayin mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagkaroon ng argument, nagkaroon ng alitan si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, isang tigasin din sa mga sahaba o mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at saka si Thumama ibn Asal, at saka isang tigasin din sa mga kaaway ni Propeta Muhammad o mga umaaway sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nag-away sila, ikangay kung sa ginagawa natin sa ngayon ay nag-wrestling sila, nag-away sila, nagsuntukan sila. Pagkatapos sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang nang-aapi at ang mamamatay tao na si Thumama ibnu Asal ay natalo siya ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Natalo siya. Panalo si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. So ibig sabihin, mas higit na tigasin sa kay Thumama ibn Asal si Umar ibn al-Khattab, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga nagkwento na tinalian ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu si Thumama ibn Asal. At saka may nagkwento rin na inilagay parang ipinasok sa parang sako si Thumama ibn Asal at dinala sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagdating sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihan niya, ito si Thumama. Ito o propeta si Thumama ibn Asal, siya ay dumating sa isa sa atin sapagkat gusto kanyang patayin. Gusto kanyang patayin. Ang gustong reaksyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang gusto ni Umar na magiging reaksyon o kaya ay tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay parang kumbagay sabihin sa kanya ni Propeta Muhammad, sige, patayin mo na yan o Umar. Magpasya na patayin na ni Umar itong si Thumama ibn Asal. Kaya tinalian niya o kaya ay inilagay sa parang sako si Thumama ibn Asal. Pero sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unang kanyang tugon, sabihan niya, alisin niyo ang tali at palayain niyo, paupuin niyo ng mabuti. Yun ang pinakaunang reaksyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alisin ang tali sa kanya, hindi siya daw nararapat na kulungin, o kaya ay palayain siya, yung paupuin siya ng maayos. Pagkatapos tinanong si Thumama kung nakainom, kung nakakain na, kumain na, sabihan niya. At yun ang iniutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kay Umar. Sa halip na sabihin na patayin o kaya ay paluin, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kay Umar, kuha kayo ng inumin, kuha kayo ng tubig, pagkain at painumin at pakainin si Thumama ibn Asal. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang gustong ang target na para patayin. Pero ang pumapatay sa kanya ay ang pinakatugon niya sa sinumang pumapatay sa kanya. Ang pinaka-order niya, pinaka-utos niya sa sinumang pumatay sa kanya ay painumin at palayain. Alisin ang mga tali sa nakatali sa kanya. Paupuin ng maayos, painumin at pakainin. Pagkatapos, pinalaya siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabian si Thumama ibn Asal na malaya siya. Pinalaya siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga ilang araw, nagsibalikan si Thumama ibn Asal doon naman sa bahay o sa area ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din ang nangyari. Akala din ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ay gusto rin niya patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parang medyo na-alarma si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, pero sabi ni Thumama, hindi ako dumating dito para patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ako ay dumating dito. Ako ay nagbalik dito sa inyo para ako ay magpahayag, para aking ipahayag at ipasaksi sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang aking pagtanggap sa pananampalatayang Islam. Sa anong dahilan, mga kapatid? Dahil sa katangian, dahil sa ipinakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na values.
ang tinataang forgiveness, ang pagpapatawad, at ang kabaitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang pagiging malambot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyan ang kabilang sa mga kasaysayan, mga kapatid, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at panahon din ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Tuklasin din natin itong isa sa mga kasaysayan ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ito ay para lamang sa kanyang panahon. Ibig sabihin, pagkalipas na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahin ko sa inyo, mga kapatid, ang Arabic nito, itong kasaysayan na napakaganda. Dakhala amilun lil Khalifati Rashidi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu min ummalihi min ihdal wilayat. Isang araw ay pumasok ang isang ordinaryong tao, isang manggagawang tao sa kay Khalifa o sa kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Siya ang pinakamataas sa panahon na yon. Siya ang Amirul Mu'minin. At itong pumasok sa kanya ay kabilang sa kanyang mga pinagkakatiwalaan sa ibang mga probinsya, o sa ibang lugar. Fawajadahu mustalqiyan ala dhahrihi wasibyanuhu yal'abuna ala batni. Nakita ng lalaking ito na isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nadatnan niya si Umar na parang nakahiga. Nakahiga si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, at nakita niya ang mga anak ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na sila ay nagsisilaruan mismo sa tiyan ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Parang dinadapuan nila, naglalaro sila sa kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ang kanyang mga anak ay naglalaro sa tiyan ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Faankara dhalik. Itong lalaking ito na isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Umar sa kanyang mga probinsya ay parang hindi niya nagustuhan na ang nakita niya yon na yaon na ang mga mga bata o mga kabataan ay naglalaro sa tiyan ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Faqala lahu Umar, kayfa anta ma'a ahlik? Nagtanong si Umar, nagwika si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lalaking yun na isa sa kanyang mga pinagkatiwalaan. Kayfa anta ma'a ahlik? Paano ka ba makitungo sa mga pamilya mo? Mga kapatid, mga giliw naming mga bangsamoro. Yun ang tanong ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu tanong ni Umar sa kanyang isang lalaki na pinagkatiwalaan sa isa sa kanyang mga probinsya. Paano ka makitungo sa iyong mga pamilya? Qala idha dakhaltu sakatan natiq. Ganito ang kanyang ikinuwento sa kay Umar. Ako, sabihan niya, kapag ako ay pumasok sa bahay, ay wala nang magsalita. Ang humihinto na, kahit pa yung mga nagsasalita, hindi na sila kumikibo. So ibig sabihin, tahimik, lahat ng mga tao, lahat ng mga pamilya niya, kapag siya ay makapasok, ang lalaking ito kapag siya ay makapasok sa kanyang bahay. Kahit ang kanyang mga asawa, kahit ang kanyang mga anak. Qala, ano ang sinabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu? Qala, azalnaka fa innaka la tarfiqu bi ahlika wa walidik fa kayfa tarfiqu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kung ganun sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ay tatanggalin ka namin sa iyong posisyon.
alisin ka sa iyong posisyon na ibinigay sa iyo, na ikaw ang aking pinagkatiwalaan sa isang probinsya o sa isa sa aking mga probinsya. Sapagkat kung hindi ka maging mabait, kung hindi ka maging magaan, kung hindi ka maging malambot, kung hindi ka maging makitungo, kung hindi ka makitungo ng maayos sa pamilya mo, sa asawa mo, at sa mga anak mo, paano ka magiging malambot, paano ka magiging mabait sa mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibig sabihin, sa lahat ng mga tao na mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo mga kapatid, kapag pinag-uusapan ang mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay hinati sa dalawa. Umma ni Propeta Muhammad na tumanggap sa kanyang mensahe, tayo na mga Muslim. At saka mga umma ni Propeta Muhammad, umma din sila. Nasyon sila ni Propeta Muhammad, mga tauhan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pa hindi sila sumunod at hindi nila tinanggap ang pananampalataya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nararapat na makitungo tayo sa lahat sa dalawang klase o dalawang bagay na ito na mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan mga kapatid ang napakalaking palatandaan sa ating tinatalakay insyaAllah subhanahu wa ta'ala. At sa susunod na episode natin, ipagpatuloy natin ang pagtatalakay natin sa kabilang sa mga kasaysayan o kainaman ng pagiging forgiveness, kindness, and softness. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.